ngayon mga kapatid, we are going to start. We're going to present sa ating mga kapatiran at ating mga kaibayo the best. Ito yung mga simplified at systematic na presentation, no? Systematic na presentation ng ating aral na Once Saved, Always Saved. Ito po mga kapatid, atin po itong pag-aaralan, no? Systematic at simplified na talagang presentation natin sa Once Saved, Always Saved. This is for our brethren. This is for our mga kaibayo sa pananampalataya para po maiintindihan man lang nila ang kanilang mga inaayawan na mga aral natin. O kaya yung mga sinasabi nilang mali, at least maiintindihan lamang nila so that the moment na yun po ay kanilang pamamalian ay they will avoid misrepresentation. No, they will avoid misrepresentation and yung mga strawman fallacy para po yan ay maiwasan at maganda po at least naintindihan po nila yung kanilang inaayawan. Kaya ganun din po tayo, kung meron po tayong mga kaibayo sa pananampalataya, ay atin din pong pag-aralan ng kanilang tindig. At least maiintindihan natin how they come into conclusion. How did they come to this conclusion and kung ano-ano ba talaga yung kanilang strong arguments patungkol dito. Alright, so let us start mga kapatid. Once Saved, Always Saved, or ito po ang acronym po dito, OSAS, or Once Saved, Always Saved. Ito ay tinawag nating the most misunderstood and most attacked doctrine sa karamihan, if not all, na mga kulto. Okay? Nagkaisa lahat mga kapatid. No? Meron po tayong mga kaparehas. Meron kayong almost parehas, pero hindi pa rin tumpak dahil ang Once Saved, Always Saved ay hindi po yung eternal security ng Calvinism. Magkaiba po ito mga kapatid. Dapat po nating tandaan na magkaiba ang Once Saved, Always Saved sa eternal security ng Calvinism. Alright? Kaya ito ay most misunderstood and most attacked doctrine dahil halos lahat na mga kulto ay wala po silang eternal security. Kaya ito po ang aming aral ngayon, ating pag-aaralan mga kapatid. Ito, i-define natin ang ano ba yung kahulugan ng OSAS. Kaya yan po, once saved, always saved. Sabi dito, a doctrine that teaches salvation is permanent. This is about eternal security. It is secured. Salvation is permanent. Once a person is saved, he is saved forever from hell or lake of fire. Ang ibig pong sabihin mga kapatid, the moment na ang isang tao'y maligtas, ay hindi na siya mapuntang impyerno. Siya po ay papunta sa langit. At siya po ay saved forever. Okay? Ayan po. OSAS is OSAS defined. Ngayon, what OSAS is not? Kasi, again, merong mga misunderstandings agad dito. Kaya, what OSAS is not? Kailangan natin na lagyan po ng ito pong scope of limitation o ano ba talaga yung hindi OSAS na kanilang palaging binabato o naiintindihan ng ating mga kaibayo. Ang sabi dito, it is not how to be saved. Tandaan po natin, ang OSAS po ay hindi po ang turo patungkol kung papaano maligtas ang tao. Okay, papaano maligtas ang tao. Hindi po ganun mga kapatid. No? What OSAS is not, it is not how to be saved. Magkaiba po ang aral ng how to be saved kaysa eternal security. Okay? Ngayon mga kapatid, sabi dito, it is not what a saved person does. Okay, what OSAS is not. Number 2, it is not what a saved person does. Kaya wag po tayong magsasabi na pagka ikay naniniwala sa once saved, always saved, ay kahit ano na lang yung gawin mo. Kahit na lang ano yung gawin. No, hindi po yan. Uulitin ko po, ang once saved, always saved ay aral patungkol
sa kung ang kaligtasan ay mawawala, permanente o hindi. Hindi yung mga gawain ng mga ligtas. Okay? Yung mga gawain ng mga ligtas, ibang aral yun. Kaya kailangan natin na intindihin, hindi ito papaano maligtas o kaya ano yung mga gawain ng mga naligtas. Alright? Number 3, it is not a denial of apostasy in the church. Hindi po ito about sa you can believe, no? Hindi po yan hindi po dichotomy yan. You can believe that there will be apostasy sa church. Tapos meron pong once save always save, hindi yan magkakontra. Hindi po yan denial, hindi po dinideny ng OSAS doctrine na merong apostasy na doon sa loob ng iglesia, mga kapatid, may umaalis. Okay, may umaalis. Kaya ngayon, hindi natin ito dinideny sa once save always save. Meron talagang umaalis. At atin pong tingnan kung ano po at sino-sino po yung umaalis. Okay, malinaw po sa talata sa Biblia dito sa 1 John chapter 2 verse number 19. Pakinggan po ninyo mga kaibayo namin. Ang sabi po sa 1 John 2:19, sabi dito, okay, 1 John 2:19, ang sabi po ng talata dito, may mga umaalis sa iglesia. Hindi po yan kontra sa OSAS dahil hindi po sinasabi ng OSAS na pagka ikaw ay naniniwala sa once save always save ay walang umaalis sa iglesia. Meron mga kapatid, ano at sino-sino yon? Ano po ang ibig sabihin at sino-sino? Verse number 19. Sabi sa English, King James Version, they went out from us, but they were not of us. Ayan, no? May mga nag-went out. May mga tumalikod. May mga hindi nananatili. Babasahin natin yan mamaya sa Tagalog. Sabi dito, they went out from us, but they were not of us. For if they have been of us, they would no doubt have continued with us. Walang doubt na sila'y mag-continue kung sila po ay sana ay sa atin. Ayan ang sabi, malinaw, that they might be made. But they went out, that they might be made manifest, that they were not all of us. Remember, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, meron pong mga nagdamit na tupa, pero po sa loob ay mga mababangis na lobo. Remember, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, meron pong mga tares doon po sa wheat na nakikiisa. Sila po ay nandoon sa loob ng iglesia. Hindi kasi ibig sabihin na dahil na membro sa iglesia, ito po ay about sa local church, sila po ay automatic nang naligtas. Hindi po ganun. Dahil meron pong mga pumapasok na mga ganid na lobo. Meron pong mga tares among the wheat. Kaya dito, Tagalog, basahin natin para sa mga naniniwala sa Tagalog din. Ito po. Hindi ko na unmute eh. Alright. Okay, ano po? Napakalinaw po, no? Sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nangagsilabas. Okay. So dito po, mga kapatid, ang sabi na
nagsipanatili sana sila sa atin. Kung ang issue po sa ninyo, mga kaibayo namin, kung ang issue po ninyo yung pagpanatili, ayan po ay gawain ng mga tunay na ligtas. Yung mga ligtas, yun ay gawain. Ibig sabihin, hindi ang aming pagpanatili, yun yung makaliligtas. Kundi, yung pong aming pagpanatili ay dahil kami po ay naligtas na. Dahil ang totoong naligtas, siya po'y mananatili. If you remember, ang utos ng Panginoong Hesukristo sa Juan 15 po nandoon, abide in me. Mananatili kayo sa akin. And itong mga ligtas na ito na siyang tupa ng Panginoong Hesukristo, sila po ay mga tupa na nakikinig sa boses ng Panginoong Hesukristo sa kanyang tinig at sila po ay sumusunod. Sila po ay nagsisisunod sa Panginoong Hesukristo. Kung ang kanyang utos ay magsipanatili, araw-araw ay hindi po yan maiiba na utos, hindi po yan iibahin. Mananatiling utos na mananatili kayo sa akin at yan po ay gagawin ng mga tunay na mga ligtas. Kaya hindi po dahil tumatahol ang aso, naging aso siya. Hindi po dahil nagtiktilaok ang manok, yun ang yun ang nakapagpamanok or naging manok siya because sa kanyang dahil sa kanyang pagtiktilaok. Hindi po. Ang tunay na aso kakahul. Ang tunay na manok, yun po ay magtiktilaok. Ibig sabihin po mga kapatid, yan po ay resulta. Ang pagpanatili ay resulta ng pagkaligtas. Na malinaw po sa talata mga kapatid, sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana. Meron talagang sana. Why? Dahil given na mananatili ang totoong ligtas. Alam nyo na mga kapatid kung sino po yung mga umaalis, hindi nagpapatuloy. Kaya ituloy natin yung ating lesson. Okay, ayan po no. It is not what a saved person does, it is not a denial in apostasy. Hindi po denial ng apostasy. Meron talagang mga nagpakunwaring ligtas sa iglesia at yan po ay umaalis, yung iba nananatili, pero nananatili silang tares. Okay, nananatili silang tares. Kaya kailangan po natin ngayon na intindihing mabuti. Next, saved, define. Kayo po kung meron kayong tinuturuan at meron po kayong mga discussion, kailangan talagang i-define ano po ang ibig sabihin ng ligtas na. Okay? Pagka sinabing once saved, ay ikaw po, yan po ay naligtas na. Ang naligtas na ay mananatiling ligtas magpakailanman. Yun po ang ibig sabihin. Kaya, kailangang i-define ano ba ang kahulugan dahil magkaiba po kayo ng kahulugan sa inyong kausap. Marami pong mga kaibayo natin, yung mga kulto, ang kanilang nauunawaan sa salitang naligtas ay nandun na sa langit, number 1. Number 2 ay hindi na mamamatay. Ay yun ang kanilang definition na napakababaw. Of course, yung nandun na sa langit, yun talaga ay ligtas. Pero that is not, sampal din sa kanila, sa mukha nila yon. Dahil kung nandun na sa langit yung isang tao, ibig sabihin ba, hindi, may pagkakataon pa ulit na hindi na naman maliligtas yun. So therefore, sa Biblia, meron talagang eternal security or ligtas, pero ang sa kanila, nandun na sa langit. Kaya we have to define it. No? We have to define. Dito mga kapatid, ang ibig sabihin ng save is ligtas, save from hell or lake of fire means a person that is saved is going to heaven if he dies or if rapture occurs anytime, he will not go to the lake of fire. No, because he is saved from hell or lake of fire. That means a person that is saved is going to heaven. If he dies, he's going to heaven. If rapture occurs, then he will also meet the Lord Jesus Christ.
Ayan po mga kapatid, no? Kailangan po natin yan na atin po yung linawin sa kanila. Yun po ang ibig sabihin ng ligtas. Kaya kailangan pong makinig ito ang mga kulto dahil hindi man lang nila naalaman ano ba ang ibig sabihin ng ligtas. Kaya ang sabi nila, ibig nyo bang sabihin, hindi na ililigtas ang inyong mga katawan? Hindi na ba kayo ire-resurrect? Yun po dahil hindi nila alam na ang save ay hindi na mapuntang impyerno. At he is going to heaven. Ayan po ang ibig sabihin ng save mga kapatid. If rapture occurs anytime, then mga kapatid, ito po ay they are saved. Ligtas. Ligtas po. Naligtas. Kaya kayo mga kulto, pagka sabihin po ninyong naligtas kayo, tapos mawawala, yan po ay napaka-nonsense. Dahil hindi po ninyo dapat sabihing ligtas kayo sa impyerno. Kaya kailangan po mga kapatid, kung meron po kayong kausap, no? Meron po kayong kausap na mga kulto, kadiscuss, tatanungin nyo muna. So, ikaw ba'y ligtas na? Sasabihin niya, oo, ligtas na ako. Ang ibig mo bang sabihin, yung ligtas ka na, ay ligtas ka na sa dagat-dagatang apoy o kaya sa impyerno? Hindi ka na mapunta doon? Yun, dahil pagkasabihin niya na yes, edi ibig sabihin, sas na siya. Pero kung sasabihin niyang no, kung no pala, bakit sabihin mong ligtas ka? Kaya napakasagwang pakinggan po na sabihin nating ligtas na, lalo na po yung mga aliporis ni Eliseo Soriano. Sabihin nila ligtas para at least meron lang silang masagot. Marami po magsasabing ganun, basta meron lang silang masagot. Pero hindi po ibig sabihin doon na 100% sila. Kaya ating mga kapatiran, wag nating gamitin itong ligtas. Mas magandang wag nating gamitin dahil mahaba pang paliwanagan yun. Mas maganda pagka tayo'y magtanong sa kanila, tatanungin natin. No? Atin pong tatanungin. Pagka ikaw ba'y mamamatay ngayon, sa halimbawa, ikaw ba'y 100% mapuntas ka sa langit or pupunta ka sa langit? Iyon po, mas magandang gamitin yon kaysa ligtas dahil marami po pwede na nilang sagutin yan. Dahil marami nang sumasagot, naligtas na, tapos ililigtas at patuloy na iligtas. Maraming mga ganong mga sumasagot. Basta may masagot lang. Pero ang ibig pong sabihin doon, hindi po sila tiyak na mapunta sa langit. Kaya kailangan po yung i-define. Okay? Next. Okay. Save, describe. Ito po yung description sa Biblia. Okay? This is just a handful. Marami pang description. Pero kahit ito na lang mga kapatid ay 11, okay na siguro to. No? Ito po, i-describe natin yung save. Sa Biblia, ang save po is given a power to become a child of God. Number 2, sealed by the Holy Spirit. Ito po yung mga ligtas. Anyway, ipapaliwanag natin mamaya. Having eternal life. Ang sabi po, having eternal life. May nagpadala ng stars. Maraming salamat, Raymond Ciruelo. At sabi po dito, no condemnation. Ito po yung ligtas, mga kapatid. Given a power to become a child of God. Anyway, ating i-ano yan. No condemnation. Reconciled to God. In Christ. Nasa kay Kristo. Sheep, ikaw po'y tatawagin na tupa. Yan po ang figurative ng mga ligtas na yan po ay patungkol sa hayop. Tandaan niyo po ito mga kapatid, na may significance po ito mamaya sa ating discussion. Sabi pa, elect. Minsan pwedeng tawagin din na elect ang mga ligtas na. And then tinatawag ding heir, tagapagmana. Verse number 10, predestined to heaven. Predestined to heaven. Ito yung mga ligtas na ha. Hindi po ito predestination ng Calvinism na hindi pa sumampalataya, predestined to heaven na sila. Mali po ang Calvinism, kaya minsan may mga taong mga bias at saka mga wala sa hulog dahil predestined to heaven, naniniwala daw tayo ng predestination. Yan po ay isang fallacy of equivocation na salitang parehas ang salita predestined, pero that is not what is the meaning, or that's not the meaning
sa mga Calvinist. Okay, predestined to heaven, ibig sabihin, ligtas po, he will not go to hell anymore. He is predestined to heaven. And then, 11 is just or righteous. Okay? Ang dami pong mga kahulugan, no? Yan po ang kahulugan ng save, mga kapatid. Kaya, description yan ng Biblia. Ngayon, ito po yung order of event. Okay? Ito po yung order of event. Ito po dapat ating tandaan, mga kapatid, no? Mga kaibayo namin. At least, uulitin ko, maiintindihan lang ninyo yung inyong inaayawan. Hindi po kayo pipilitin na paniwalaan ito. Intindihin lang ninyo yung aral namin para po mapamalian ninyo ng husto. Yun po ang maganda. Kami nag-aaral, nagbabasa din ng inyong mga aklat, nag-aaral, upang maiwasan namin yung misrepresentation, yung pamamaratang. At least naiintindihan namin ang inyong aral at aming pamamalian base po sa inyong aral. Ito po yung order of event na dapat nating tandaan. Number 1, sa kaligtasan, mga kapatid, ay meron pong una, napakinggan niya yung gospel message. Doon po yung salvation. Okay? Doon po yung salvation. Paano makapasok? Wala, hindi ako dito sa paano makapasok. Pwede mo akong tawagan sa messenger, okay? Pwede mo akong mamaya. Itutuloy lang muna natin to, kapatid. Matthew Code. Later, pwede kang, try nating papasok kayo. Pwede kayong tumawag sa messenger o kahit dito po sa cellphone, sa number. No? May number tayo dyan. Para po kayo ay makapagtanong o anumang maano ninyo. Okay, order of events sa salvation po, napakinggan yung gospel message. Alright, ito po. Pagkatapos napakinggan, yan po yung salvation. Doon po, okay, doon po lalabas. Doon po ang tinatawag nating pananampalataya. Heard the gospel message. Okay, tingnan po natin. Ayan po ang salita ng Diyos. Ito na naman yung natin. Salita ng Diyos tayo. Sabi dito, sa Romans chapter 10, verse number 17, ang sabi, okay, dito, kaya nga, ang paniniwalay nang gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang layo sa Tagalog eh. Dito tayo sa sa 17. So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Okay, so then cometh by hearing and hearing by, so then faith comes by hearing and hearing by the word of God. Kaya dito, okay, dito po mga kapatid ay balik po tayo dun sa ating presentation. So dito ay order of event na pakinggan. Tapos doon po yung pananampalataya, siya po'y sumampalataya. Tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo by faith. Receiving Jesus Christ by faith, yan po yung save. Doon po nangyayari. Marami kasing nagtatanong, kailan po magsisimula yung osas? Kailan po nagsisimula yung point of salvation po natin? By the way, hindi po ito sa Calvinism, no? Magkaiba po ang Calvinism sa amin. Dahil kung tutuusin ang Calvinism po, sila po'y ligtas na, hindi pa sila naipanganak. Sasabihin nila, election does not equate salvation. Ay, hindi po, mali po yon. Dahil the moment na ikaw po'y ma-elect, secured ka ng maligtas. Okay. Ngayon, mga kapatid, receive Jesus Christ by faith. Dito po, nangyayari yung salvation. Ngayon, pagkatapos na maligtas, okay, dito po, unahin po natin dito. Napakinggan yung message, sumampalataya kay Kristo at tinanggap si Jesus Christ by faith. Kaya dito siya naligtas. At dito na ngayon yung aral. Pagkatapos ng inyong kaligtasan, ang tanong doon, yung bang kaligtasan na natanggap mo ay maiwawala? Ma-forfeit? Maiwawala ba yun? Nawawala ba? O ito ba ay permanente? Okay? So doon yung aral, mga kapatid. Ngayon, pagkatapos doon sa aral na yon, naligtas siya, secured siya, tapos pagkatapos maligtas, mga kapatid, nandyan po yung living by faith, walking in the Spirit na tinatawag nating service. Okay?
Kaya yung mga paratang ni Eliseo Soriano na walang mga gawa ang mga baptis, ayaw nila ng mabuting gawa, yun po isang ignorance, no? Ignorance or pagsisinungaling. Okay? Dalawa lamang po. Hindi niya alam o kaya siya po'y nagsisinungaling, naninira para po marami pong maloko. Dahil ang pagkatapos ng maligtas ang tao, meron pong service at doon po siya, he will live by faith and walk in the Spirit. Okay? Now ngayon, kung tayo po ay mag-uusap patungkol sa salvation, sa eternal security or OSAS, wag ito. No? Wag nating gamitin yung service, wag natin yung gamitin yung mga gawain. Ibig bang sabihin, pagka OSAS dahil ligtas na, kahit anong gawang masama, kahit ako'y pumatay, kahit anong gagawin ko, mangangalunya ako, ligtas pa ba ako? Hindi po yan ang ating pinag-uusapan. Dahil andito pa lang tayo sa taong naligtas kung ito ba ay secured, ito ba ay maiwawala o hindi. Diyan po mga kapatid. Ngayon, kung ikay magtatanong, kung ikayo'y magsasabi na kahit ano na lang ang gawin, na hindi po kahit ano na lang ang gawin ng taong ligtas, dahil ang taong ligtas, he will live by faith and walk in the Spirit. Kaya yun po yung service. Bakit po siya nagsiserve? Dahil siya po ay saved and secured na. No? Hindi pa, kundi na. Na-save siya, ang kaligtasan secured, hindi maiwawala, and after that, siya po ay mamuhay sa pananampalataya. At siya po ay maglakad sa Espiritu. And I believe kahit yung kawatan sa cross, kung yun po ay hindi namatay at nakababa yun, gagawa po yun ng mabuti at hindi na po yun magnanakaw. Hindi na po yun kriminal. Kaya yun po, huwag tayong dito sa kahit ano na lang gawin dahil ligtas na. Hindi po yan filosofya at aral ng Biblia. Ang aral ng Biblia, ang tunay na ligtas, he will live by faith and walk in the Spirit. Tingnan po natin yan. Okay? Meron po tayong mga talata sa Bible at hindi po tayo kuro-kuro. Okay, here. Dito sa Roma 8, ang sabi po ng Apostol Pablo dito, there is therefore now no condemnation. Ayan, ngayon. Sabi dyan. Ngayon, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Sabi. Alright? Kaya, mayroon pong walk in the Spirit. Okay, nag-walk in the Spirit po dito sa Galatians chapter 5 verse number 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. And they that are Christ, ayan na po, yung ligtas. And they that are Christ, yung kay Kristo. Kay Kristo have crucified the flesh. Tapos na. Na-crucified na yung flesh with the affections and lusts. Yan. Yan po yung description, mga kapatid. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Okay, dito po, mga kapatid, sa Galatians chapter 3 verse number 11, ang sabi po dito, but no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, sabi, it is evident, for the just shall live by faith. The just shall live by faith. And the law is not of faith. Ayan, mga kapatid. Ang kautusan ay hindi sa pananampalataya. Hindi po pwede na
nasa pananampalataya ka, tapos babalik ka sa kautusan ni Moises. Hindi po aral ng Biblia yan. The law is not of faith dahil ang mga just, yung mga matwid, sila po'y namumuhay sa pananampalataya, hindi namumuhay sa kautusan. Namumuhay sa pananampalataya at lumalakad. Lumalakad sa espiritu. Dahil ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, but the man that doeth them shall live in them. Ayan, yung mga gumagawa doon sa kautusan, doon sila mabubuhay. Kaya namuhay sa kautusan ang mga Seventh-day Adventist dahil ang totoo dyan talaga, kahit i-claim man nila, wala pa silang pananampalataya. Okay? Wala pa silang pananampalataya. Kaya yun po, living by faith. Okay. Doon po tayo sa ating presentation. Balik po tayo. Okay, balikan natin. Ayan po, no? Malinaw po na ang living by faith and walking in the Spirit, yun na po yung service. Doon na po natin titingnan yung mga salita o yung mga katanungan na pagka ba maligtas na dahil osas na. Ibig bang sabihin kahit ano na lang ang gawin? Hindi po. Merong gawain ang tunay na ligtas. Kaya living by faith and walking in the Spirit. So dito, okay, paki-reserve na lang po yung mga objection, mga katanungan, pwede kayong tumawag at pwede kayong pumasok through sa messenger, pwede po. So ngayon, ating tatalakayin what a saved person does. Dahil palaging pinaratangan tayo na dahil daw osas, kahit ano na lang gawin, kahit pumatay, mangangalon niya, kahit ano na lang ang gawin, dahil ligtas na. At kaya doon, hindi raw nila matanggap-tanggap. Papaanong matatanggap ninyo? Palasi yun. Yan po'y isang paratang. Papaano niyo matanggap ang osas kung yan ang inyong unawa? Dahil hindi po patungkol sa ano ang gagawin ng mga mananampalataya, mga laligtas. Yung osas doctrine. Ang osas doctrine po, mga kaibayo namin sa pananampalataya at mga kulto, yan po ay kung ang kaligtasan ay mawawala o hindi. Doon muna tayo. Pag ang inyong objection, kung ano-ano na lang ang gagawin dahil ligtas na, makinig po kayo dito. Dahil ito ang tamang aral sa Biblia at tamang aral namin na osas. Pagka kayo'y mamamaratang, ibig sabihin sinungaling kayo o kaya ignorante kayo, hindi nyo naiintindihan. Kaya makinig po kayong mabuti. Ang sabi po dito, ayan na po yung living by faith, walking in the Spirit. Ano ba? Ano-ano ang gagawin ng tunay na ligtas? Number 1, hears the voice of his shepherd and follow him. John 10:27. Ang sabi diyan, nakikinig. Nakikinig sa boses, sa tinig ng kanyang pastor. At yan po ay sumusunod sa kanya. Okay? Pakikinig ba? At pagsunod ba? Yung pagtalikod? Pakikinig ba? Yung paggawa ng mga masasamang mga gawa? Yan ba ay pakikinig? Dahil hindi nila naalaman na ang tunay na ligtas. Ang sabi kasi, at pagkatapos, sasabihin nila, meron akong kilalang osas believer o baptist o sino man. Batit ganito ang kanilang mga pamumuhay? Ang tanong doon, alam mo ba na yung taong yan ay ligtas? Paano mo nalaman? By their fruit ye shall know them. Para sa akin, kahit baptist yan, pero yung gawa niya, hindi po dito nakasulat, dito po sa what a saved person does. Questionably po ang kaligtasan nun. Para sa akin, I believe, pwede kong sabihin, I believe that person is not saved in the first place. Huwag nating sabihin na yun yung gagawin nating batayan ang gawain ng tao, gayong may katotohanan sa Biblia. Kung may katotohanan sa Biblia, ito ang gamitin mong batayan na yung taong nag-aangkin na siya po ay naligtas,
Pero yung kanyang gawain na hindi makikita sa Biblia, hindi pagsunod kay Kristo, hindi pakikinig sa boses ng Panginoong Hesukristo, sabihin mo, niluloko mo sarili mo. Okay? Niluloko mo sarili mo. Another thing, ang gawain ng isang ligtas, obey. Siya po ay sumusunod. Okay, ngayon dito po tayo sa mga talata sa Biblia. Dito po mga kapatid, ang sabi po dito, sumusunod, mayroong obedience sa mga tunay na ligtas. Ito na ang gawain. Okay, we're talking of gawain. Hindi na po ito patungkol sa eternal security, but linawin natin na ang gawain ng tunay na ligtas ay hindi po kahit anong gawin na mga masasama dahil ligtas na. Ayan po'y kalokohan at aral ninyo. Okay, Philippians 2 verse number 12 ang sabi dito, wherefore my beloved, as ye have always obeyed. Ayan po mga kapatid, no? As ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ang mga kulto dito, noong sila'y nag-aral, marunong silang sumagot sa grammar. No? Napakatalino ng mga kulto sa grammar nung sila'y nag-aral. Pero, noong pumasok na sa relihiyon, may relihiyon na, Biblia na, hindi na makakaintindi ng workout. Okay? Kasi itong mga beloved, ito wherefore my beloved brethren, sinong sinabihan dyan? Sino ang sinabihan? Ibalik nyo lang sa Philippians chapter 1. Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints. Sila po'y mga banal in Christ Jesus with the bishops and deacons. Kaya ang sabi niya dito, in-address niya, hindi po ito para sa inyo mga kulto na hindi pa ligtas. Huwag nyo itong gamitin. Dahil kung hindi pa kayo tiyak sa inyong kaligtasan, hindi pa kayo banal, huwag nyo gamitin ang talata na ito dahil ito po'y isinulat para sa mga banal na o mga ligtas na sa impyerno. Kaya ang sabi dito, ye have always obeyed. Dahil obedient talaga yung mga tunay na ligtas. Not as in my presence only, but now much more in my absence. Sabi niya, work out your own salvation. Work out, mga kapatid. Ipakita. Kaya ako, napakaliit ng aking muscle. Kaya kailangan kung ako po'y mag-workout sa gym, okay, mag-workout ako ng sunod-sunod, 1 taon, ay makikita nyo na yung muscle ko, lumabas na. Pero hindi ibig sabihin, wala pa akong muscle. Meron akong muscle pero maliit. Kaya ang kaligtasan, dahil nasa loob, pagka i-workout mo yan, ipalabas mo, no? Lalabas yan, makikita yon sa pamamagitan ng pag-obey. Pag-obey, no? Sabi, work out your own salvation. Hindi po sinabing work for. Magkaiba po ang work for your salvation. Ibig sabihin, gagawa ka para sa iyong kaligtasan. Pero pagka work out, kahit man lang sa Tagalog, malinaw na nga dito sa Tagalog. Kahit sa Tagalog, sabi dito, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Naligtas na Pagkaligtas. Hindi po sinabi, gagawa kayo upang kayo'y maligtas. Yun yung nasa utak ng mga kulto kasi wala pong banal na espiritu na nagtuturo. No, hindi niya sinabi, lubusin ninyo ang gawain upang kayo'y maligtas. Hindi po. Gawain ang inyong sariling pagkaligtas. Dahil ang pagkaligtas, may mga gawain. So ano ngayon ang mga gawain ng mga naligtas sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting loob. Kaya ang mga gumagawa ng mabuti sa mga ligtas ang Diyos. Ayon po sa talata na ito. Okay, ayon sa talata na ito. Napakalinaw mga kapatid. Kaya malinaw pa sa sikat ng araw. Ngayon, dito mga kapatid, no?
obedience. Number 3, merong fruit of the Spirit po. Yung mga gawain ng mga ligtas na nandoon po, fruit of the Spirit, love, joy, peace, long suffering, meekness, nandoon po lahat yon. At number 4, siya po ay sasamba, Hebrews 10:25. Kaya hindi po pwede, ikaw po ay freelancer, tapos sasabihin mo sa akin, naligtas ka, tiyak ka sa kaligtasan mo, pero freelancer ka, wala kang pagtitipon, hindi ka nagtitipon sa mga kapatiran, hindi ka sumasamba. Ibig sabihin ng samba dyan, not in just in the heart, but talagang yung pagtitipon sa Hebrews 10:25. Siya po'y nagbibigay. Okay, nagbibigay. Inyo na lang pong i-fill in the blanks pa lahat ng mga gawain na nandyan po sa iniutos ng Panginoong Jesucristo. Siya po ay witness, Matthew 28, Acts 1:8. Siya po'y mananalangin, siya po'y mag-abide, mananatili, siya po ay gagawa ng mga mabubuting gawa. Lalo na po yung love. Okay? Yan po ang gawain ng ligtas. Kaya huwag pong sabihin, dahil osas kahit anong gawing masama, ayan po uulitin ko, pagka sasabihin ng isang kulto na dahil osas kahit ano na lang gawain or ano na lang ang gagawin na masasama. Number 1, siya po ay ignorante. Number 2, siya po ay sinungaling or namamaratang. Okay? Ayan. So here, dito po tayo mga kapatid. Ephesians. Ayan po, sabi ng Biblia. Okay, ngayon, dito tayo sa premises. So ito na po mga kulto. Kung kayo makipaglaban sa diskusyon, kayo po ay gusto niyong pamalian ang aral namin. Pamalian niyo yung premises. Kasi po, yung osas, pag meron ding isang ignorance na tanong na saan mababasa ang osas sa Biblia? Ignorante yan, Ignorante yan. Dapat ay sagutin mo yan ng tanong. Kung naniniwala ng Trinity yan, saan mababasa ang Trinity sa Biblia? O kaya saan mababasa yung pangalan mo, pangalan ng samahan mo sa Biblia? Kasi yan po ay kailangan sagutin ng tanong na siya mismo makapag-isip. Dahil ang once saved, always saved, titulo ng aral yon, yan po ang conclusion base sa mga premises, konsepto ng eternal security. Okay? Meron yang premises. Kailangan yung pamalian yon. Ang problema ninyo, hindi ninyo matouch o mapamalian ang mga premises. Bagkos minsan pag kayo'y matatanong, umaamin pa. Si Eric Villanueva umaamin pa siya. Hindi niya nga napansin na osas na siya. Pero magbabasa kayo ng mga talata, ibang talata, para ikontra nyo sa aming premises at sa mga verses. Kung kayo po'y nag-iisip, mga kulto, kung kayo'y nag-iisip, ang kalaban ninyo ay hindi po ang osas. Ang kalaban ninyo mismo ang inyong sariling ginagawa, ang inyong Biblia mismo, kalaban na ninyo. Dahil pinagkukontra nyo ang Biblia, walang sense ang Bible ngayon. Kaya ako, for example, mayroon akong hamon sa mga SDA. Patutunayan ko na aral ng demonyo ang pagbabawal pagkain ng baboy sa mga Kristiyano. Pamamalian ko yung mga aral at ang aral ninyo mismo at mga talata. Pamamalian ko yan at ire-reconcile ko sa Bible. Na ang Bible ay hindi magiging nonsense. Ang problema, walang itouch na premise. Kahit sino, kahit sino ang haharap sa atin, walang matouch na premise. Maghanap ng mga talata na hindi nila naiintindihan mismo. Hindi nga marunong mag-exegete sa talata. Basta may mabasa lang isang word na gusto niya, yun na yun. Pero hindi ini-exegete kung ano ba talaga yung context ng Bible. Hindi pinapaliwanag yung syntax ng Bible.
yung mga biblical languages na ginagamit doon. Hindi dahil gusto lamang ikontra sa premise at saka doon sa mga ginagamit na talata. Ibig sabihin, ang Biblia, kung tatanggapin namin ang inyong palusot, ibig sabihin ang Biblia nagkakontra. Kailangan yung pamalian ng premises. Kaya ngayon, makinig ko yung mga kulto, ito yung premises na dapat ninyong pamalian. Dahil pagka ito mapamalian ninyo, automatic, magkakaisa tayo. Automatic, mananalo kayo. Automatic, tama kayo. Pag mapamalian ninyo ito, pero dapat malinaw na pagpamali, hindi yung wala man lang sense. Alright. Premises ng OSAS number 1. Become a child of God by faith. Ito yung nabasa sa Juan 1:12. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Okay? Bibigyan ng karapatang maging anak. Bibigyan ng kapangyarihan na maging anak dahil sa kanyang pagtanggap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi yung tinawag lamang na anak. At sabi ni Soriano, si Adan. Porke tinawag ba si Adan ng anak ng Diyos, ligtas na agad? Ang tanong, saan ba nabasa mo, Mr. Soriano? Sana kung buhay pa. Yung mga yung mga ano diyan, mga MCGI, saan ba niyo nabasa na si Adan ay napuntang impyerno? Pero hindi dahil tinawag na anak. Yung mga anghel tinawag na anak, hindi po yung tinawag kundi yung pinagkalooban ng karapatang maging anak dahil sa kanilang pagtanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Yan po yung OSAS sa premises. Ngayon, bakit natin nasabi na ang yung pinagkalooban ng pagkaanak ay ligtas? Ito ang sabi, letter A child of God by faith is an heir of God and joint heir with Christ. So paano mo ngayon sasabihing hindi ligtas ang isang anak ng Diyos, pinagkalooban ng pagkaanak, na tinawag silang tagapagmana? Okay? Tatawagin kang tagapagmana at kasamang tagapagmana ni Kristo, tapos sasabihin mo, hindi ligtas yun. Yun ang ibig sabihin ng ligtas na hindi alam ng mga kulto. Ligtas yun. Okay, ating babasahin dahil kailangan po natin ng mga talata sa Biblia. Okay, dito po, amen, Romans 8, verse number 16. Ang Espiritu rin ang nagpapatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmanang mana sa Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. So ang tanong, bakit ligtas yun? Ano ba yung mamanahin? According to the Bible, ito po yung mamanahin, mga cults. Ito po yung mamanahin. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo. Para sa inyo. Ayan, meron pong manang di nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan. Saan? Sa langit, hindi sa impyerno. Kaya ibig sabihin, ligtas po ang ibig sabihin doon. Right? Ligtas ang ibig sabihin doon, mga kulto. Kaya yan po, ligtas. Ngayon, nagiging OSAS ito. Why? Because being a child of God is a permanent position. Okay? Being a child of God is a permanent position. Kung meron po kayong mabasang talata na ang anak ng Diyos, yung pinagkalooban ng pagkaanak, yan po ay magiging hindi na anak ulit. Okay? Hindi na anak. Mananalo kayo. Okay? Mananalo kayo. Yung pinagkalooban ng pagkaanak. If that is not permanent position, ibig sabihin, ilang beses ba kayo maipanganak, mga kulto? Dahil alam natin, sa physical, minsan lamang tayong maipanganak. Sa spiritual, minsan lang din. Kaya, maghanap kayo ng talata, saang talata sa Biblia
na yung pagkaanak ay maputol, ma-forfeit, maiwawala. Mananalo kayo kung meron. Hindi yung sarili ninyong kahulugan. Yun talagang tunay na pagka mabasa mo, talagang yun ang ibig sabihin. Huwag yung unawa mo lang na napakababaw. Dapat ang unawa natin nandoon sa talata. Okay? Sige, mga kapatid. Number 2 na premise ng OSAS. Being sealed by the Holy Spirit. O, bakit natin nasabi na ang isang silyado ng banal na Espiritu ay ligtas na? Hindi na mapuntang impyerno. Being sealed by the Holy Spirit means Christ, kay Kristo, having earnest of that inheritance. Okay, another verse. Matatawa na lang ako sa mga taong magpapamali dito, lalo na't haharap sa atin ng maginoong talakayan. Matatawa na lang ako. You can never falsify this doctrine. This is the doctrine of God. This is the doctrine of the Bible. Kaya makinig kayo mga kulto, ha? Romans chapter 8 verse number 9. Dito sa verse number 9, ang sabi, okay, datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa sa Espiritu, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sa datapwat, kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya hindi sa Kanya. Malinaw po na yung may Espiritu ng Diyos, may Espiritu ni Kristo, yun yung sa Kanya. Kaya may verse number 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. By the way, package po ito, ha, hindi po ito magkakaibang ano. Ito po'y package, kaya ang premises ng OSAS package po yan sa isang tunay na ligtas. Okay, here, atin pong ipagpatuloy ang ating yung lesson. Tuloy natin. Okay. Kaya dito, malinaw po mga kapatid na ayan, hindi pa pala natin nabasa yung hindi pa natin nabasa yung isang verse. Isang verse pa tayo dito sa Ephesians. Kaya ito'y ligtas dahil because of these verses. Dito ang sabi, nasa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, nasa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako, na siyang patutuo sa ating mana. Grabe. Grabe po yan mga kapatid. Pag hindi po pa yan makuha, grabe na po. Ang sabi diyan na siyang patutuo sa ating mana. Ang banal na Espiritu, yan po'y ipinangako, na yan po'y itinatak pagkatapos mong samampalataya. Ayan po ay, ang sabi, patutuo yan ng ating mana. Kung kayo po'y naintindihan ninyo yung patutuo, yung earnest, okay? Yung earnest mga kapatid, yan po yung earnest money. Ang ibig sabihin po ng earnest, yan po ay arabon sa Greek. Nang ibig sabihin, that is a pledge for the security of the rest. Yan po ang sabi dyan ng arabon, a pledge that is part of the purchase money or property given in advance as security for the rest. Grabe mga kapatid, no? Tingnan natin, baka meron po tayong dito. May mas malaki po tayong mababasa para for the record. Okay, for the record, earnest. Let's see. Ito. Tingnan natin po ito mga kapatid. Earnest. Okay, earnest. Dito po mga kapatid, atin po itong i-highlight. Okay, ayan. Tingnan natin kung makita po natin.
Ayan, nag-loading pa. Nag-loading pa si screen. Tagal mag-loading dito. Ano to eh? Mag-load eh. Tagal mag-load. Okay, Ernest. Ayan. Laki na natin. Ayan, para at least makita ng mga kulto. Arabun. Ayan po yung Hebrew. Okay, ang nangyari. Arabun. Ayan po. A pledge that is part of the purchase money or property given in advance as security for the rest. Ayan. Grabe mga kapatid, no? Yan po'y pledge. Akalain nyo ang Diyos po nag-pledge. Advance po yan as security for the rest. Tapos, kaya nga, tinawag sa na patutuo eh. Tinawag nga yan na patutuo kasi nga advance po yan. Advance for the security of the rest. Kung ikaw po'y bibili ng 2 milyon na bahay or lupa, pagka bigyan mo ng 1 million, yan po ay security for the rest. Na ibibigay mo yung natirang 1 million pesos para mapasayo yung bibilhin mo. Yan po ang earnest money. Kaya patutuo mga kapatid na hindi naintindihan ng mga kulto. Pagka ikay sasampalataya, tatatakan ka ng banal na espiritu na ipinangako ng Panginoong Hesukristo. Saan ito ipinangako? Ito po ay ipinangako sa Juan 7:39. Sabi ng Juan 7:39, okay, mamaya babasahin din natin to. Anyway, mamaya babasahin ko yan. Huwag niyang kalimutan. Okay. Ayan, no? Earnest money, mga kapatid. Earnest. Okay, ngayon, papunta tayo sa okay, now, kaya ibig sabihin, yan po ang premise ng OSAS, sealed by the Holy Spirit, means Christ, ikaw po'y kay Kristo. Having earnest of that inheritance, meron kang patutuo, meron kang advance for the security of the rest of that inheritance. And why is it OSAS? Ang syllogism po dito, yung deductive argument is that ito po yung conclusion, the seal of the Holy Spirit. Hindi pa ito conclusion. OSAS yung conclusion, pero ito po yung premise number 3 or letter C. The seal of the Holy Spirit is forever and until the day of redemption that is permanent. Kaya hindi maiwawala. Pagka may makita po kayong talata na ang Holy Spirit ay babawiin o maiwawala, ibig sabihin, mali po ang OSAS. Pero teka, si Soriano may nabasa. Okay? Si Soriano may nabasa. Bakit? Kasi po, pilosopo siya, number 1, o kaya wala siyang alam sa hermeneutics. Wala siyang alam sa proper hermeneutics kung paano gamitin ang Biblia. Wala. Ang kanyang naalaman is proof texting lamang. May nabasa si Eliseo Soriano dito sa 51:11 ng awit. Sabi po dito sa 51:11 ng awit, huwag mong, ganito yung pagbasa ni Rason eh, huwag mong akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Ang sabi nga ni Soriano, binabawi yan hoy. Okay, sabi ni Soriano, binabawi yan hoy. Ibig sabihin, mga dating daan, kayo po ay, it's either si Eliseo Soriano ay manluloko, niloloko kayo, o kaya ignorante siya. Okay, bakit siya manluloko or ignorante? Etong kanyang binasa na wag mong paalisin ang itong wag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin, ito ay totoo sa lumang tipan. Sa lumang tipan po ay binabawi ang banal na espiritu dahil hindi po itinatak. Pero yung pagkaligtas ni David, mga kapatid, kung inyong ituloy ang pagbasa, hindi nawala.
kundi yung kagalakan. Ang sabi niya, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Actually, pag hindi yan pagliligtas sa English eh. My salvation, your salvation pa rin. Thy salvation. Okay. Restore unto me the joy of thy salvation. Ayan. Restore unto me the joy of thy salvation. Yung kagalakan. Ngayon, atin pong pamamalian, yung dating daan na naloko, na binabawi daw ang banal na espiritu, binasa yung awit. That is, again, ulitin ko, ignorance, hindi niya alam, o kaya siya po'y nagsisinungaling o nanloko. Why? Dahil ang atin pong premise ay itinatak. Hindi po gumagabay sa lumang tipan, gumagabay. Kaya ito po, mga dating daan. Basahin po ninyo ito para kayo Ang problema, hindi kayo nagbabasa ng Biblia, nakatunganga lamang kayo sa TV. Kaya kahit ano na lang ang panluloko na sinasabi, hindi nyo makikita. Ito po mga kapatid, ang pinaka talata para makita po ninyong niloloko kayo o kaya ignorante po yung nagtuturo sa inyo. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo dito o kaya ni Juan, sabi, ngunit ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisisampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa ipinagkakaloob ang Espiritu, sapagkat si Jesus ay hindi pa niluluwalhati. Niloloko kayo o walang alam sa Biblia yung nagtuturo sa inyo. Hindi po parehas ang Old Testament sa New Testament. Sa Old Testament pa, hindi pa gumagabay pa lamang ang banal na espiritu. Kaya kay Saul, binawi ito. At si David, sabi niya, wag mong bawiin. Hindi naman binawi. Ngayon, malinaw po ang hindi pa pinagkaloob ang espiritu, wala pa pong tatak, nasa 2 ng aklat ng gawa pa lang yung simula ng pagtatatak ng banal na espiritu. Kaya ang tatanggap dito yung mga nagsisampalataya kay Kristo at hindi yung lumang tipan. May mga piniling tao ng Diyos sa lumang tipan na gumagabay yung banal na espiritu. Pero hindi po ito itinatak. Hindi itinatak. Okay, kaya ngayon dahil itinatak dito sa Epeso kanina na ating binasa, pagkatapos mong napakinggan ang ebanghelyo at ikay nagsisampalataya, nananampalataya, tinatak na ngayon ang banal na espiritu at patutuo yan. Ngayon, ang tanong, sa bagong tipan dahil ito itinatak, saang talata babawiin, aalis o mawawala ito? Pagka may mabasa kayo na klaro, ibig sabihin, itapon yung Biblia nyo. Dahil ang inyong Kristo ay sinungaling at inyong Biblia ay kontra-kontra. Bakit? Sabi ng Panginoong Jesucristo, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Ay mga kulto, uulitin ko, no? Noong kayo'y pinapaaral ng inyong mga magulang, napakatalino ninyo. Alam po ninyong ibig sabihin ng magpakailanman. Naiintindihan nyo agad. Walang pagtatalo. Pero ngayon na nasa kulto na kayo, bakit hindi nyo na maalaman, maintindihan ang magpakailanman? Bakit meron ng hangganan? Sayang po ang pinapaaral sa inyo, yung mga gastos ng inyong mga magulang. Napasok lang kayo sa kulto, hindi nyo na alam ano ang ibig sabihin ng magpakailanman. Ito pa ang sabi ng Apostol Pablo dito sa Epeso 4. Ito, Epeso 4:30. Ang sabi po dito, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Hindi maiintindihan ng kulto yan. Ang sabi ng kulto, paano kung mapighati? Simple. Kung mapighati, edi mapighati. Ibig sabihin, may parusa sa Panginoon doon. May gagawin ng Panginoon. Pero ang katotohanan, kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Hindi sinabing hanggang sa kaarawan na papighati ito, aalis ito. Walang ganung sinabi. Kahit elementary
elementary, no? Huwag niyong sabihin na nasa Bible ito. Kopyahin nyo, kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Elementary student, tanungin mo, hanggang kailan tinatakan ayon dito sa nabasa mo? Walang ibang sagot, hanggang sa kaarawan sa pagkatubos yan. Pero itong mga kulto, graduate ng may degree pa, hindi nila maintindihan to, sasabihin nila, aalis pa rin, aalis. Aalis. Okay. 1 Samuel 10:6. Alright. Yan yata yung talata. 1 Samuel 10:6. Ito po ang sabi ng talata. 10:6, hindi yata eh. Hindi 6 eh. Okay. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sasa iyo at manghula kang kasama nila at ikaw ay magiging isang lalaki. Yes, tama. Again, ang banal na Espiritu ay gagabay doon sa Old Testament. Kung sasabihin mong itinatak ito kahit walang nasabing itinatak, itapon niyo po ang inyong Biblia. Dahil malinaw po sa John chapter 7 verse number 39 na hindi pa ipinagkaloob. May banal na Espiritu sa Old Testament, tama yon. Pero hindi po niyan itinatak. Otherwise, nonsense ang inyong Biblia, itapon nyo na yan. Wala na, hindi na kayo, wag na ninyong paniniwalaan. Dahil ang Panginoong Jesucristo, ito po'y ginawang promise. Ginawa pa nga ang promise eh. Kung nandyan na, tatak na yan sa Old Testament, bakit pa ipapromise? Nonsense ulit ang Panginoong Jesucristo, kaya itapon nyo na ang Biblia. 14:26 ng Juan, datapot ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat. Okay? Mamaya, yung mga katanungan nyo, i-reserve nyo lang. Tatapusin ko lang muna to. Para at least, baka masagot ko na yung mga ninyo, mga katanungan. Okay? Dito po, mga kapatid, malinaw ang sabi dito, the seal of the Holy Spirit is forever and until the day of redemption. So, paano ngayon yan? Yan yung premise ng OSAS dahil ang nakatanggap ng Holy Spirit, sila'y sa Diyos, sila'y kay Kristo, at yan po ang patutuo ng mana na nasa langit. At yung seal na yan ay forever, ayon sa Panginoon Jesucristo, John 14:16. At ayon sa Apostol Pablo, until the day of redemption, it is sealed. That's why it is permanent sa mga ligtas. May mababasa ba kayong nawawala yan? Binabawi yan? Or meron kayong babasahing talata na hindi nyo naiintindihan, tapos magkukonclude kayo na ikontra no dito sa mga talata namin. Ibig sabihin, nonsense ang Bible. Number 3 na premise. Ang pagkaligtas ay having eternal life. Yung nakatanggap ng eternal life dahil kay Kristo. Diyan kay Kristo. Okay, bakit natin nasabi yan po ay ligtas? Eternal life is the opposite of eternal death in the lake of fire. Eternal life, osas, dahil eternal life means eternal, it is permanent. No? Permanent yan. Hindi yan, mga kapatid. Ano ngayon ang sabi ni Jesus Christ? Ito mga kulto, tingnan niyo po ang kanilang mga gymnastics dito po sa talata. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo dito, at sila'y binibigyan. Yan po talaga ay present continuous po yan, no? Active, present, indicative. Sabi pa ni Richard Thompson, sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Ayan na po. At kailanmay hindi sila malilipol. Okay, ang gymnastics ng mga kulto dito ay kung mananatili. Kung hindi siya alis. Ano pa? Ay kung susunod siya. Ang daming kung. Pero sa talata dito walang kung. Bakit? Kasi po given naman na natili. Given na talaga na susunod. Dahil nga, nandyan na nga sa taas, ang characteristics ng ligtas, siya po ay tinawag na tupa. Siya ay makikinig, kilala na ni Kristo, nagsisisunod. Tapos, binibigyan niya ng buhay na walang hanggan ng Panginoon Jesucristo at hindi kailanmay, hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sinuman ng aking kamay, sa aking kamay. Pero sa mga kulto, ay walang silbi yan.
Ngayon, ang nakatanggap ng buhay na walang hanggan, ano po ang sabi ng talata dito ni Jesus Christ? John chapter 5, verse number 24. Ang sabi po dito, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Hindi na papasok sa hatol. Bakit nyo sabihin ligtas na kayo? Wala pang hatol. Wala na nga, hindi na nga papasok sa hatol. Dahil wala nang hatol yung mga ligtas. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nasa kay Kristo. Yung mga in Christ, yung mga ligtas, mga kapatid, wala nang anumang hatol yon doon sa impyerno. Pero yung hatol sa laman, pagka sila po ay gumagawa ng mga kasalanan or makagawa ng kasalanan, by the way. Makagawa ng kasalanan, may hatol pa ba? Meron, mga kapatid, na hatol. Yun po ang kamatayan sa laman. No? May mga kasalanang humahantong sa kamatayan. Pero yung pong hatol na yun po ay disiplina. Pagtutuwid upang hindi mahatulan kasama sa sanlibutan. Nasaan po nasusulat? 1 Corinthians 11, verse number, dito po sa verse number 32. Datapwat, kung tayo'y hinahatulan, ay pinarurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Okay, meron pong parusa ang Panginoon doon sa mga ligtas na may mga yung talagang sinasadya yung kasalanan, yung mga nakakasala, no, ayaw sumunod, paminsan-minsan, may parusa. Pero yan po ay, yung hatol na yan, parusa. Upang huwag tayong mahatulang kasama sa sanlibutan. Dahil hindi talaga tayo kasama doon. Hindi po talaga tayo kasama. Ayan po mga kapatid, permanente po yan. Permanente yan. Ngayon, permanente yan. Hindi po yan maiwawala. So therefore, ang conclusion, ang kaligtasan hindi talaga maiwawala. Hindi talaga. So pamalian nyo po yung tema. It is expounded, last na po ito, it is expounded in Romans chapter 8, verse 33 hanggang 39. Ito po ang sabi ng talata. Okay. Expound pa natin, no? Pwede pang lagyan natin ng pang-apat na premise that it is because of what Jesus Christ is doing right now. Yan po yung pang-apat, what Jesus Christ has done and is doing right now. So what is Jesus Christ doing right now? Dito po sa sulat ng Apostol Pablo, 8:33, ang sabi po ng Apostol Pablo dito, sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang? Yan po na yung elect, mga ligtas. Sino ang magsasakdal ng anuman sa mga ligtas o sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Pambihira mga kapatid, hindi nyo ito maintindihan na ito po eternal security. Kawawa talaga kayo. Dahil malinaw po dito mga kapatid na sino ba magsasakdal sa mga hirang ng Diyos, mga ligtas? Ang Diyos nga yung umaaring ganap sa amin. O sino pang mas mataas sa Diyos? Wala na. O ngayon, sino ang hahatol? O si Kristo ang hahatol, si Kristo na namatay o yaong nabuhay na mag-uli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Paano maimpyerno? Paano mawala ang kaligtasan? Ang Diyos, ang Ama, yung umaaring ganap, si Kristo na tagahatol, siya ngayon ay namatay, nabuhay ang mag-uli, at ngayon nasa kanang kamay ng Diyos na namamagitan sa atin, sa amin. Hindi sa inyo, sa amin. No, because of what Christ is doing, kaya may intercessory work siya. Kaya yung intercessory work ng Panginoon, mga kapatid at mga kulto, ay yan ang nagpapatibay ng osas. 7:25 ng Hebrews. Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas ng lubos. Because of this, sa kanyang pagkasaserdote na di mapapalitan, nakapagliligtas ng lubos si Kristo, hindi po pwedeng
tagapagligtas si Kristo pero hindi ka maligtas, kailangan mo pang gumawa. Pambihira mga kapatid. Tagapagligtas ka pala din sa sarili mo. O mga hindi pala kapatid. Sabi diyan, dahil dito naman siya nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Palibhas ay laging nabubuhay siya upang mamamagitan sa kanila. Oh, grabe mga kapatid, no? Talagang deliberate rejection pag hindi niyo maintindihan ito mga kulto. Kawawa talaga kayo. Bakit? Dahil hindi kayo sumampalataya kay Kristo Jesus. Hindi nyo sinampalatayanan ng buong puso na si Kristo ay Diyos at siya ay tagapagligtas at wala ng iba. Hindi ang iyong sarili, hindi ang water baptism, hindi ang gawa ninyo, sinong tao. Si Kristo lang ang tagapagligtas. At kaya ng Panginoong Hesukristo na iligtas ka dahil siya po ay Diyos. At yung kanyang ginawa sa cross, yun po ang magliligtas, makapagpatawad sa iyo. Kaya doon ka sumampalataya kay Kristo. Doon ka titingin kay Kristo. Doon ka manalig kay Kristo dahil siya lamang ang tagapagligtas at wala ng iba. Huwag mo siyang tulungan. The moment na tutulungan mo siya para iligtas sarili mo, ibig sabihin, hindi ka sumampalataya kay Kristo. Subukan nyo. Pag hindi kayo maniniwala sa eroplano at sa piloto, para kang loko-loko doon sa airplane na siguro ikaw din po ay, siguro magdadrive ka doon sa airplane o kaya gaganon-ganon ka para lilipad yung airplane. Kasi hindi ka nananalig sa airplane, hindi ka nananalig sa piloto. Para kang loko-loko doon. Gaganon ka o kaya magsuot ka na agad ng parachute. Ibig sabihin, tinutulungan mo. For example, yung parachute. Pag parachute mo, pag ikay sumampalataya sa parachute, ay wala ka nang gagawin. Pero pag hindi ka sasampalataya doon, ibig sabihin, tutulungan ka, lilipad ka ng gaganon ka, lilipad ka. Tutulungan mo ang paglipad ng parachute para ikay maligtas. Ganyan ang nangyayari sa mga kulto na tutulungan nila si Kristo para maligtas ang sarili niya. Ibig sabihin, hindi kayo nananalig sa Panginoong Hesukristo. Hindi kayo nananalig. Hindi kayo sumampalataya. Kawawa kayong mga kulto talaga. Kaya ang Panginoong Hesukristo, dahil siya meron siyang pagkasaserdoteng hindi mapapalitan. Dahil naman dito siya'y nakapagliligtas na lubos. Siya po ang tagapagligtas. Siya po ang gagawa ng kaligtasan. Ang gagawin mo lang, sasampalataya at manalig ka sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang ginawa sa cross. Sasampalatayanan mo ng buong puso. Tatanggapin mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Manalangin ka ngayon, tawagin mo ang Panginoong Hesukristo at magsisisi ka, ibig sabihin, change your mind. Dapat i-change yung mind mo na walang ibang tagapagligtas, walang ibang makaliligtas. Yung mga naalaman mo dati, mali yung lahat na yun. Dahil ang tagapagligtas, mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo lamang. At hindi ang ating sarili, gawa, bautismo, anuman. Pero ang gawang mabuti, bautismo, pag-anib sa relihiyon, pagbibigay, panalangin, importante yon. Gawain yon ng mga naligtas na. Pero pagka gawin mo yon upang ikay maligtas, impyerno ka. Tandaan mo ito. Impyerno ka. Kaya ang aming mensahe at ang aming mensahe ay mensahe ng mga apostol. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Ang challenge ko po sa inyong mga kulto, tanungin nyo sarili mo, tanungin nyo sarili nyo, papaano ka makapunta sa langit, papaano ka maligtas. Tapos sagutin nyo yan
base sa inyong paniwala. Tapos, magbigay ka ng kahit isang talata sa Aklat ng Gawa na yan po ang mensahe ng mga apostol. Tingnan natin kung may mabasa ka dyan. Kung hindi, misunderstood na naman na talata. Wala kang magagawa dyan. Wala kang mababasang kahit isa na may inutusan ang apostol na papaano maligtas, gagawa ng mabuti, umanib sa relihiyon. Wala kang ganong mabasa kahit isang talata sa Aklat ng Gawa. Kahit malinaw na po, kayo po talaga ay gustong maimpyerno ka dahil kahit malinaw na po dito na merong nagtanong kung paano siya maligtas, meron na pong sagot. Meron na pong sagot pero hindi nyo pa paniwalaan. Okay, talagang gusto po ninyo sa impyerno kaya bahala kayo. Bahala kayo pero kung mga open-minded kayo, bulay-bulayin po ninyo ito. Pag magbulay-bulay po kayo. Meron nang nagtanong paano maligtas. Ano ang gagawin upang maligtas? Meron na ding sagot. Bakit iba ang sagot ng inyong relihiyon? Bakit iba ang sagot ninyo? Ibig sabihin, hindi po aral ng Biblia yang aral ninyo. Hindi po aral ng Biblia. Alright. So ngayon ay